sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating likas na yaman ay nagdadala ng kakaibang ginhawa sa ating mental at pisikal na kalusugan. Pero paano kung ang akala mong ginhawa na iyong makukuha mula dito ay mapalitan ng kakaibang takot? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jojo. 31 years old at kasalukuyang nanunuluyan dito sa lungsod ng Maynila. Nagtatrabaho po ako bilang isang office staff. Isa po ako sa mga mahilig makinig ng inyong programa dahil bukod sa nakakalibang ito, ay madami din akong mga bagong bagay na nalalaman. Gaya po ng inyong ibang mga letter sender, maging ako ay nakaranas din ng hindi maipaliwanag na bagay sa aking buhay. Bagaman at matagal na itong nangyari sa akin ay naalala ko ito na parang kahapon lamang naganap ang lahat ng mga ito sa akin. Madalas po sa trabaho ko ang ma-stress, lalo na nga kung ang daming deadline na kailangang habulin. Isa sa mga paraan ko upang makapagbawas ng pressure mula dito ay ang dumayo sa iba't ibang lugar kung saan ay may mga magagandang tanawin. Marami din siguro ang makakarelate sa akin kung sasabihin ko na iba ang hatid na kaginhawahan sa aking pakiramdam sa tuwing nakakapag-travel ako at nakakalanghap ng sariwang hangin. Kaya naman po nangyayain ako ng isa sa aking mga katrabaho sa kanilang probinsya, nakilala bilang isa din sa mga may tinatagong ganda ng kalikasan, ay wala akong pag-aatubili na sumang-ayon na sumama sa kanya. Sino ba naman kasi ang palalampasin ng ganong pagkakataon? Lalo pa nga at makakalibre ako sa lodging. Tulad ko ay mahilig din sa pagta-travel ang aking kasamahan sa trabaho, kaya naman magkasundo kami. Madalas ko siyang makakwentuhan sa mga nagiging lakad niya, ngunit ito ang unang beses na magkasama kami na magbiyahe. Piyesta din daw kasi sa kanila at pinapauwi siya ng kanyang pamilya dahil magsisidatingan din ng ilang mga kamag-anak nila na matagal na nilang hindi nakikita. Naisip niya na isama ako dahil minsan ko na din daw nabanggit sa kanya ang aking pagnanais na pumunta sa kanilang lugar. Tuwang-tuwa naman ako nang yayain niya ako. Pabiro ko pang sinabi sa kanya na introduce niya ako doon sa mga ikinuwento niyang mga kakaibang elemento na kanyang na-encounter noong bata pa siya. Nabanggit kasi nito sa akin minsan na noong bata pa siya ay madalas itong makakita ng mga kakaibang bagay. Alam niyo naman po sa ating bansa, marami talagang mga urban legends tungkol sa mga engkanto. Nuno o di kaya naman ay mga kapre kuno na naninirahan sa mga kagubatan. Hindi naman ako naniniwala sa ganong mga bagay dahil sa tagal ko nang nagtatravel sa mga gubat at mga bundok, ay wala naman akong na-encounter na ganitong mga bagay. Nang biruin ko siya ukol dito ay natatawa lamang niya akong mahinang sinuntok sa balikat at binalaan na huwag daw magbibiro ng ganon sa harapan ng kanyang mga kamag-anak dahil malaki ang paniniwala nila sa mga ganong mga bagay.
Kapag narinig nila ang joke kong yon ay siguradong mapapagalitan ako dahil para sa kanila, ang ganong mga bagay ay hindi dapat ginagawang biro. Dahil posible daw na ma-attract ang mga nilalang na yon na patunayan na totoo ang kanilang existence. Natatawa na lamang akong sumang-ayon sa kanya. Well, wala namang masama na sumunod sa mga paniniwala nila at wala namang mawawala sa akin sa pagtalima dito. Napagpasyahan namin na magkita na lamang sa terminal ng bus na aming sasakyan patungo sa kanilang probinsya matapos ng aming pag-uusap na yon. Pagka-uwi ko ng araw na yon ay agad kong inihanda ang aking mga gagamitin. Nagdala ako ng pang-swimming at pang-hiking na mga damit dahil balak naming maligo sa dagat malapit sa kanilang lugar at umakyat na rin ng bundok. Medyo excited ako ng mga panahong yon dahil na nga rin sa first time kong mararating ang kanilang lugar. Kaya naman todo handa ako at isip ng mga gagawin ko pagdating namin sa lugar nila. Ilang araw pa ang lumipas at dumating na nga ang pinakahihintay kong araw ng aming pag-alis. Maaga pa lamang ay nagbiyahe na kami upang makarating din kami ng gabi o madaling araw doon. Medyo matagal kasi ang aming igugugol sa kalsada at nakadepende pa sa mga stopover ang itatagal ng aming biyahe. Hindi naman kami nahirapang bumili ng tiket para sa bus dahil nagkataong hindi naman gaanong kadami ang nagbabiyahe ng mga panahong yon. Kwentuhan lamang ang ginawa namin habang nasa biyahe kami. Sinabi nito ang mga usual na ginagawa nila tuwing ipinagdiriwang ang piyesta sa kanilang lugar. Nandyan daw na nagkakatay sila ng baboy, prosesyon at marami pang iba. Sa gitna ng aming paghuhuntahan ay biglang sumeryoso ang aking kasamahan na itago na lang natin sa pangalang Kent. Pagdating daw namin doon sa kanilang lugar ay iwasan ko daw na lumapit sa may puno malapit sa kanilang bakuran. Pinapaniwalaan daw kasi ng mga matatanda sa kanila na may nakatiran ditong elemento. Hindi naman daw nila maipaputol ang punong ito dahil nang minsang subukan nila na gawin yon ay nagkaroon ng aksidente na muntik nang ikapahamak ng mga magpuputol ng puno. Kaya naman napagpasyahan nilang iwasan na lamang ito at huwag lapitan hanggat maaari. Hindi man ako naniniwala sa kwento ni Kent ay sumang-ayon na lamang din ako. Wala namang mawawala kung susunod ako sa kanilang mga paniniwala. Iwas na din ba na may masabi sila sa akin lalo pa at saling pusa lamang naman ako sa kanilang pagdiriwang. Sa buong biyahe namin ay ganoon lamang kami at paminsan-minsan ay iidlip kapag nakaramdam ng antok. Dahil nga sa tagal na nga din ng biyahe ay inabot na kami ng madaling araw bago nakarating sa aming destinasyon. Pagdating namin sa terminal ay nakaabang na sa amin ang kamag-anak ni Kent upang sunduin kami patungo sa bahay na aming tutuluyan. Kahit late na nga kaming nakarating, ay talaga namang inantay nila kami doon at ramdam na ramdam ko ang very welcoming vibes sa kanilang lugar. Ganoon naman kasi madalas sa mga probinsya, kahit na hindi nila kakilala ay talaga namang very hospitable sila. Pagdating namin doon ay hinatid lang kami sa aming kwarto ng mga kamag-anak ni Kent. Tapos ay nagsitulugan na din ang mga ito. Kami naman ay inayos muna ang mga dala naming gamit bago nagpahinga. Nakaplano na rin naman ang aming mga lakad kinabukasan. Kaya naman wala na ding problema pa dito. Naging maayos naman ang unang gabi namin doon at walang naging aberya. Ngunit hindi ko inaasahan na sa mga susunod na araw pala magaganap sa akin ang mga bagay na noon ay akala ko ay hindi ko mararanasan kailanman. Kinabukasan pagising namin ni Kent ay may nakahanda ng almusal sa hapagkainan. Habang naroon kami at sabay-sabay na kumakain ay nagpaalam kami na mamumundok muna. Agad naman kaming pinayagan ang kanyang mga kasama sa bahay.
Ngunit bago kami umalis ay muli ko namang narinig ang babala na iwasan ng malaking puno malapit sa kanilang bakuran at baka mapagkatuwaan ako ng anumang elemento na nananahan doon. Tumango lang naman ako. Kahit sa loob-loob ko ay medyo natatawa ako. Masyado nang moderno ang panahon ngayon para maniwala pa ako o sila sa mga ganong bagay. Kaya naman hindi ko sineryoso ang ganong mga sinasabi sa akin. Sabi ko nga never naman akong nakakita pa ng mga ganong bagay, kaya paano ako maniniwala, hindi ba? Pagkaalis namin ay nawala na din naman kaagad sa aking isipan ang kanilang mga sinabi. Naging maayos at masaya naman ang pag-akyat namin sa bundok na yon. Bagaman at nakakapagod, ay worth it naman yon dahil sa ganda ng tanawin pagdating sa tuktok. Talagang naramdaman ko na parang kasabay ng pag-ihip ng hangin ay natangay nito ang lahat ng stress at bagay na gumugulo sa aking isipan. Nanatili lang naman kami doon ng mga 1 oras bago nagpa siyang bumaba na muli. Halos paggabi na nang makabalik kami. Malapit na kami sa aming tinutuluyan nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Since malapit na lang naman kami ay titiisin ko na sana, ngunit parang hindi ko na talaga kaya. Kaya naman nagpaalam ako kay Kent at sinabing mauna na ito at susunod na lamang ako. Medyo nag-alala pa nga ito sa akin at baka maligaw daw ako. Sinabi ko naman sa kanya na alam ko na ang daan pabalik at ako na ang bahala. Pagkalis niya ay agad ako naghanap kung saan ako maaaring magpa-relieve ng aking nararamdaman. Ilang saglit lamang ay nakakita ako ng malaking puno na alam kong matatakpan ako. Agad kong ginawa ang aking dapat na gawin. Hindi pa man ako nakakatapos ay nakaamoy ako ng kakaiba sa aking paligid. Para bang may amoy usok ng sigarilyo. Pero nang lumingon naman ako sa paligid ay wala akong nakita na sino mang naninigarilyo. Inisip ko na lamang na baka naman may dumaan lamang sa lugar na yon na kung sino man, kaya ganon. Nang matapos na ako sa aking ginawa ay napalingon ako sa puno na aking pinanggalingan kanina. Hindi ko maiwasang mapatingin sa mga sanga nito. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba ang nakita ko. Ngunit sa mga sanga nito ay tila may nakita akong namumulang pares ng mga mata na nakatingin sa akin. Agad akong tumalikod at tinungo ang direksyon kung nasaan ang bahay nila Kent. Napapaisip kung ano yung kakaibang bagay na aking nakita. Natawa ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko noon ay nadadala na ako ng mga ikinakwento ng mga tao doon. Kaya kung ano-ano ang mga nakikita ko. Pumasok din sa isipan ko na baka naman merong malapit na lugar doon na maaaring panggalingan ang nakita kong ilaw na yon. Pagdating ko sa bahay nila Kent ay agad akong pinagugas sa isang palanggana na may asin ng kanyang mga kasamahan sa bahay. Nagtataka naman ako sa kanilang ginawa pero matapos naman ito ay ipinaliwanag sa akin ni Kent na nakasanayan na daw yon ng mga matatanda sa kanila upang kung sakali man daw na may sumamang kung anong elemento sa amin ay maitaboy at hindi na makapasok pa sa loob ng bahay. Napapakamot na lamang ako sa ulo na tumango kay Kent. Napakarami kasing paniniwala ng kanilang pamilya na minsan ay hindi ko na nga maintindihan. Dala na rin marahil ng pagod sa maghapong paglalakad. Agad kaming nakatulog ni Kent pagkatapos naming maglinis at maghapunan. Nasa kalagitnaan na ako ng aking pagkakahimbing nang makaamoy na naman ako ng tila amoy ng usok ng sigarilyo. Alam kong hindi naninigarilyo si Kent kaya imposibleng siya ang gumawa noon. Kahit antok na antok pa ako ay idinilat ko ang mabibigat na talukap ng aking mga mata upang tingnan ang pinanggagalingan ng aking naaamoy. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid ng aming silid ngunit wala akong nakita na kahit na sino doon
Napadako ang aking tingin sa bukas na bintana ng aming silid. Dito ay nakita ko ang usok na pumasok sa kwarto. Nagtataka ako kung paanong nakaabot sa itaas ng kanilang bahay ang usok na yon. Samantalang ang alam ko ay hindi naman ganong kalayo ang naabot ng upos ng sigarilyo. Napatayo tuloy ako sa aking kinahihigaan at dahan-dahang lumapit sa bintana upang silipin ang labas ng bahay at matukoy ang pinanggalingan ng usok na yon. Pagkasilip ko sa bintana ay wala din akong natanaw na sinumang tao na naroroon. Ngunit habang nakatingin ako, ay napansin ko ang malalaking paa na nakatayo sa may gilid ng bahay malapit sa bintana na aking kinakalagyan. Halos nakadikit ito sa dingding ng bahay at may itim ang mga ito na akala mo ay kinulayan ng uling. Medyo kinakabahan na ako ng mga oras na yon dahil alam ko sa sarili ko na walang sino mang normal na tao ang maaaring magmay-ari ng mga malalaking paa na yon. Binaybay ng aking mga mata ang bagay na yon hanggang sa matukoy ko ang nagmamay-ari ng malalaking paa na ito. Nang iangat ko ang aking paningin ay talaga namang nanginig ang buong katawan ko dahil pagkalampas ko sa may bintana ng aming kwarto ni Kent ay nakita ko ang isang itim na nilalang na matiim ang pagkakatitig sa akin. Namumula ang mga mata nito habang sa mga labi nito ay nakaipit ang isang tabako. Mahaba ang buhok nito na medyo kulot at buhaghag habang itim ang buong katawan bukod sa kanyang mga namumulang mga mata. Hindi ako makakilos sa aking kinakatayuan. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob na makipagtitigan din sa naturang nilalang. Maya-maya pa ay tuluyan na itong humarap sa akin at inilapit ang kanyang mukha. Gumisi ito bago ako binuguhan ng usok mula sa kanyang hinihit-hit na tabako. Pagkatama sa akin ng usok na yon ay napapikit ako. Ngunit pagdilat ng aking mata ay umaga na at nakahiga na akong muli sa aking kama na tinutulugan. Napabalikwas po talaga ako ng bangon ng oras na yon at napatakbo sa bintana. Walang anumang bakas ng nilalang na aking nakita kagabi at napatanong ako sa aking sarili kung panaginip lamang ba ang lahat ng nangyari at kung ano ang nilalang na yon na dumalaw sa aking panaginip. Wala naman na si Kent sa kanyang higaan at rinig ko na din ang ingay sa ibaba ng bahay kaya naman naisipan ko na ring makijoin sa kanila at bumaba na. Pagkababa ko ay napansin ko ang kakaibang tingin ng mga matatanda doon. Alanganin naman akong ngumiti sa kanila dahil hindi ko alam kung bakit ganon silang makatitig sa akin. Naghilamos na lamang muna ako upang mahimasmasan na rin sa mga bagay na gumugulo sa aking isipan. Pagkalabas ko ay nakita ko nandun na si Kent. Agad itong lumapit sa akin at tinapik ako sa balikat. Niyaya ako nito na doon kami sa labas mag-almusal. Agad naman akong pumayag dahil mukhang maganda ang sinag ng araw at maganda ang view doon habang kumakain at nagkakape. Pagkaupo namin ay pansin ko na parang may gustong sabihin si Kent sa akin. Kaya naman ako na nag-initiate na magtanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Napabuntong hininga ito sabay tanong sa akin kung madalas daw ba talaga akong mag-sleepwalk. Nakakunot ang aking noo na napalingon sa kanya sabay tanong kung bakit niya naman biglang natanong ang bagay na yon. Sabay sagot dito na never ko pang naranasan ang mag-sleepwalk. Tumingin siya sa akin sabay sabing kagabi daw kasi ay nagisingan niya akong nakatayo sa may bintana. Nakapikit at nakatayo lamang doon ng diretso. Gigisingin daw niya ako ngunit parang may malalim na pagkahimbing ako. Kaya naman iginiya na lamang niya ako pabalik sa aking kama. Ang nakapagtataka daw ay noong inayos niya ako ay amoy usok ako ng sigarilyo. Alam naman daw niya na hindi ako naninigarilyo kaya medyo napaisip siya kung saan galing ang amoy na yon. Pumasok daw sa kanyang isipan na baka nag-sleepwalk ako at may nakasalamuhang pinanggalingan ng amoy na yon. Habang nagkikwento siya ay matiim lamang akong nakikinig sa kanya. Hindi ko magawang sagutin ang mga sinabi niyang yon
dahil maging ako ay hindi din alam kung bakit ganon ang mga nagaganap. Biglang pumasok sa aking isipan ang aking kakaibang panaginip at napatanong muli sa aking sarili kung talaga nga bang panaginip lamang ang bagay na yon o totoo itong nangyari. Upang mapanatag si Kent ay sinabi ko na lamang na baka kaya ganon. Ang nangyari ay dahil na din sa pagod ko sa pag-akyat sa bundok. Alam kong hindi siya naniniwala sa aking sinabi, ngunit hindi na niya ako kinulit pa tungkol sa bagay na yon. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanya pero parang mahirap lang para sa akin na magkwento na naging karanasan ko. Dahil maging ako ay hindi maipaliwanag ang tila panaginip na kaganapang yon sa akin. Pagkatapos naming mag-almusal ay tumulong na din kami sa pag-aasikaso sa bahay dahil bisperas na rin ang piyesta sa kanila. Medyo abala na ang mga tao sa paghahanda ng mga ihahaing pagkain at mga aktibidad na kanilang mga gagawin sa mismong araw ng kanilang pinakahihintay na pagdiriwang. Nakatulong din ang pagiging abala namin ang araw na yon upang makalimutan ko pansamantala ang kakaibang karanasan ko. Kinagabihan ay nagkayaan kaming mag-inuman ng mga pinsan ni Kent. Ang mga matatanda naman ay abala sa pagluluto. Mukhang magdamagan silang maghahanda para sa magiging kaganapan kinabukasan. Masaya kaming nagkukwentuhan nang hindi sinasadya ay mapatingin ako sa kakahuyang bahagi ng kanilang lugar. Mula doon ay napansin ko ang pulang mga ilaw na nakita ko noon sa mga sanga ng punong aking tinigilan kahapon nang makababa na kami sa bundok ni Kent. Titig na titig ako dito at napatalon pa ako ng bahagya nang biglang mawala at lumitaw muli ang mga ilaw na yon. Tila kumurap ito na siyang ikinagulat ko. Natatawa naman akong tinanong ng mga kainuman namin kung bakit daw parang nakakita ako ng multo. Agad ko namang itinuro sa kanila ang bahagi ng kakahuyan kung saan ay naroon ang 2 pulang ilaw na yon. Tinanong ko sila kung nakikita din ba nila ito at kung ano ang bagay na yon. Tinignan naman ng mga ito ang aking tinuturo ngunit ilang saglit pa ay sinabi ng mga ito na wala naman daw silang nakikita doon. Paglingon ko ay naglaho na ang mga ito. Mamaya ay muli kong naamoy ang usok ng sigarilyo. Napalingon muli ako sa lugar na yon at doon nga ay nakita ko ang usok na nagmumula sa madilim na bahaging yon at ang pares ng ilaw na kanina lamang ay nawala na parang bula. Tinatangay ng umiihip na hangin ang usok na nanggagaling dito patungo sa aming kinakaroonan. Doon ko na napagtanto ng inaakala kong pulang ilaw ay matapala ng kung sino mang nilalang na yon. Habang nakatitig ako doon ay bigla ko na lamang narinig ang aking mga kasamahan na ano daw ba yung amoy na yon na parang sigarilyo. Dito ko na sinabi sa kanila na galing yon sa may kakahuyan sa isa sa mga puno doon, sabay turo sa kanila sa bahagi kung saan ko nakita ang nilalang na nagtatago sa dilim. Napatingin naman ang mga ito sa aking itinurong lugar, Papa Dudut, at halos mamutla sila. Agad silang nagsipagtayuan at nagaya ng pumasok sa loob ng bahay. Ang isa naman sa mga pinsan ni Kent ay pumunta sa mga matatanda upang ipagbigay alam ang aming nakita. Nagtanong naman ako kay Kent kung bakit ganon ang reaksyon nila sa bagay na yon. Ipinaliwanag sa akin na posible daw kasi nang nakita namin ay hindi tao kundi isang kapre. Kung pamilyar daw ako sa nilalang na ito ay mayahambing ito sa isang higante. O di kaya naman ay ang tinatawag na Bigfoot sa ibang bansa. May mapupula itong mata at maitim na kulay. Ang palatandaan daw na merong ganito sa isang puno ay ang amoy ng usok ng sigarilyo na hinihit-hit nito. Mahilig daw manakot ang nasabing nilalang at nanggagambala sa sinumang mapag-initan nito o gumulo sa kanyang tinitirhang puno. Dagdag pa ni Kent, ito daw ang nilalang na nananahan doon sa punong sinasabi nila sa akin. Naiwasan ko. Hindi naman daw ito nanggugulo noon kaya nakapagtataka daw umano na umalis ito sa kanyang tirahang puno at nagtungo doon.
Biglang pumasok sa aking isipan ang punong tinigilan ko noong tinawag ako ng kalikasan. Nilarawan ko kay Kent ito upang malaman kung ito ba ang tinutukoy niya. Nang tumango si Kent sa akin ay napahilamos ako ng aking kamay sa aking mukha. Mukhang ako ang dahilan kung bakit naroroon ang kapreng ito. Nagambala ko ang kanyang tirahan upang malaman ang dapat kong gawin upang matigil ang panggugulo at pananakot nito sa akin at sa mga tao doon ay ikinuwento ko ang lahat kay Kent. Mula sa aking ginawa sa puno ay yung tila malapanaginip kong karanasan noong nakaraang gabi. Matapos kong ibahagi ito sa kanya ay nakatingin lamang siya sa akin at tila pinoproseso pa nito ang lahat ng aking sinabi sa kanya. Agad namang kaming lumabas ng bahay. Naabutan namin ang mga matatanda doon na nagkukumpulan at nagbubulungan. Nang makita nila kami ay pinipilit na mga ito na pumasok sa loob ng bahay dahil delikado raw ang lugar na yon. Dito ko na inulit sa kanila ang lahat ng mga ikinuwento ko kay Kent at napapalatak naman ang mga matatanda doon at napagalitan ako ng husto. Ang mga kabataan daw talaga na taga-syudad ay kagaya ko na matitigas ang ulo at hindi marunong makinig sa kanila. Tila biro lang daw sa tulad ko ang ganong mga bagay kaya napapahama kami. Tulad ng ginawa ko kay Kent ay humingi din ako ng paumanhin sa kanila at nagtanong kung ano ang maaari kong gawin upang matigil na ang panggugulo nito sa amin. Sinabi naman ng mga ito ang dapat kong gawin, ngunit sasama daw sila sa akin upang makasigurado na naligtas ako. Daladala ang isang buhay na manok at ilang mga prutas. Kailangan daw namin itong ialay sa may puno na tinitirhan nito upang mapahupa ang kanyang galit sa ginawa kong panggagambala sa kanya. Matapos naming ihanda ang lahat ng aming kailangan ay binaybay na namin ang lugar kung saan ay makikita ang punong tirahan nito. Sumama din sa amin si Ken dahil nag-aalala din siya sa posibleng mangyari. Tila alam naman ng nilalang na yon na patungo kami dahil noong malapit na kami sa lokasyon nito ay nangibabaw na sa hangin ang amoy ng tabako nito. Pagdating namin sa lugar ay agad namin itong natanaw doon sa puno na kampanting nakaupo sa may sanga. Nakatingin lamang ito sa amin na tila ba nagtatanong kung ano ang ginagawa namin doon. Iginaya naman ako ng isa sa mga kasama naming matanda doon at pinahawak sa akin ang manok na aming daladala. Bumulong ito na ako mismo ang kailangang mag-alay nito bilang patunay na nagsisisi ako sa aking kalapastangan ng nagawa sa kanya. Bagaman at kinakabahan ako ay pinilit ko ang aking sarili na gawin ang dapat kong gawin. Lumapit ako sa may paanan ng puno at gamit ang kutsilyong inabot sa akin ng aming mga kasama ay inialay ko dito ang manok. Habang ginagawa ko ito ay sinambit ko din ang paghingi ng paumanhin sa aking nagawa sa kanyang tirahan. Hindi ko alam kung naiintindihan ba niya ako, pero tinuloy ko ang aking ginagawa. Matapos nito ay sinunod kong ialay sa paanan ng puno ang mga prutas na aming dala. Nagdasal naman ang mga matatanda doon na siyang sinabayan namin ni Kent. Matagal-tagal din na dasalan ang aming ginawa bago namin maramdaman na buwaba mula sa sangang kanyang kinakaupuan ng kapreng aking nagambala. Doon kami tumigil at pasimple ko itong tinignan. Tumango naman ito sa akin na para bang sinasabi nito na ayos na ang lahat at napatawad na niya ako. Tinignan ko din ang mga matatandang kasama namin upang makita ang kanilang reaksyon. Napanatag naman ang aking kalooban nang makita na tila nabunutan sila ng tinik sa lalamunan. Bago umalis doon ay nagpasalamat ako sa kapre sa pagtanggap niya sa aking paghingi ng paumanhin. Kumaway naman ito sa akin na para bang nagpapaalam bago pa nito kinuha ang manok na aming alay at bumalik sa kanyang sangang kinakaupuan. Ilang saglit pa ay naglaho na ito sa aming paningin. Nagpasalamat din ako sa mga nakakatandang tumulong sa amin at muling humingi ng paumanhin sa mga ito sa pagiging matigas ng aking ulo. Maswerte ako dahil hindi ako pinarusahan ng gusto ng kapreng yon ayon sa kanila. Pinayuhan din nila ako na huwag nang uulitin ang aking ginawa na siya namang pinangako ko sa kanila. Madaling araw na rin po noon nang makabalik kami sa bahay nila Kent. Pinakyat na kami ng mga ito upang makapagpahinga
habang naiwan naman sila doon sa baba upang bumalik sa kanilang pag-aasikaso sa mga handa para sa piyesta. Pagkalapat na pagkalapat ng aking likuran sa kama ay agad akong nakatulog dahil na rin sa pagod na dala ng mga naging kaganapan na yon. Hanggang sa matapos ang piyesta at ang bakasyon namin ni Kent ay hindi na muling nagparamdam pa sa amin ang kapre na yon. Tuluyan na itong nanahimik muli sa kanyang tirahang puno. Bumalik na kami noon ni Kent sa syudad at daladala ang isang aral na hindi ko makakalimutan. Bagaman at masasabing saglit lamang naganap ang karanasang kong yon, ay masasabi ko pong ito ay ang bagay na hindi mabubura sa aking alaala. Bukod kasi sa takot na dinala nito sa akin ay naging aral ko din po ito sa aking buhay na hindi lahat ng akala po natin ay haka-haka lamang ay hindi talaga totoo. May mga pagkakataon na ang mga sabi-sabi na ito ay maaari nating makita o maranasan, kaya naman mahalaga na maging maingat po tayo. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Jojo. Bagaman at may mga bagay sa mundong ating ginagalawan at tila napakahirap paniwalaan, mahalaga pa rin po ang pagrespeto natin sa paniniwala at kasabihan ukol sa mga bagay na ito. Lalo pa nga at kung ikaw ay dayo lamang sa isang lugar. Kadalasan ang mga bagay na hindi po natin nakikita ay siya palang bagay na magpapamulat sa atin sa katotohanan na may mga pangyayari, bagay at kaganapan sa ating mundo na mahirap paniwalaan ngunit magdadala pala ng malaking pagbabago sa paniniwala natin sa buhay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.